ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang. RH. Pilipinas ng ating oras, 6:37 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal.
Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi Pilipinas. Ngayon po ay April 8, 2026, Wednesday. Thank God it's Wednesday, na iba na yun. Samahan niyo po sa isang oras na kwentuhan at syempre na may kasamang balitaan dito po sa DZRH Usapang Legal. Minus muna si Attorney Cheryl Adami Molina. Makakasama until 7:30 ng gabi. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Vino Pearl Hesoro. At ako naman po si Don Carlos. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kamusta naman po ang ating mga kamanggagawa dyan? Ang mga tsuper, ang mga mangingisda, magsasaka. Ilang buwan na din na naghihirap. Hindi lamang hindi lamang yung parang mga tayo mga ordinaryong tao, hirap na paano pa kaya yung mga naghihikahos, yung mga tinatawag natin na nasa laylayan. At yung mga nasa front line, kumbaga. Ngayong gabi, pag-uusapan natin maliban sa balitaan, syempre babalikan natin ang mga balitang tinutukan natin dito sa DZRH. Of course, meron tayong topic for today. Pag-uusapan natin itong kasi simula pa lamang nitong Lunes. Itong Safe Cities Initiative ng DILG. Nagtanong ang DZRH sa aming Facebook page, pabor ka ba na hulihin ang kabataang lalabag sa itinakdang curfew ng DILG? Pero partners, bago natin puntahan yan, of course, tayo muna ay magbalitaan. Makibalita tayo, meron tayong update mula sa Malacanang. 2 linggong ceasefire sa Middle East sasamantalahin ng pamahalaan para madagdagan ang supply ng langis sa bansa. Ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Update mula sa Malacanang, RH14, Miss Let Narciso. Miss Let? Sasamantalahin nga daw ng pamahalaan ang 2 linggong ceasefire na napagkasunduan ng Estados Unidos at Iran para mapataas ang supply ng langis sa Pilipinas. Sa interview ni Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umaasa rin siyang ang 2 linggong tigil putukan ay makapagpapalawig ng mas magandang pag-uusap sa pagitan ng Amerika at Iran, lalo't hangad naman ng lahat na matapos na ang gulo. Ayon pa sa Pangulo, bagamat hindi sapat ang 2 linggong panahon para maibaba ang presyo ng produktong petrolyo, umaasa pa rin siyang mangyayari ito kapag lumawag na ang pagbiyahe sa Strait of Hormuz. Dagdag ni PBBM, makabubuti ang ceasefire para mabigyan ng sapat na seguridad ang mga Pilipinong seafarers na nakatenga ang mga barko palabas at papasok ng Strait of Hormuz. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. We will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible and to continue to make whatever arrangements are possible. We are all hoping and praying that the 2-week ceasefire will extend further. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH14 Miss Let Narciso. Samantala sa iba pang mga balita na ating tinutukan, nakabawi ngayong araw ang halaga ng piso laban sa dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, ito ay matapos magsara ang palitan sa 59 pesos and 43 centavos. Mula po yan sa 60 pesos and 33 centavos kahapon, April 7. Nagbukas ang trading sa 59 pesos and 66 centavos. Lumakas sa 59 pesos and 7 centavos hanggang sa 59 pesos and 29 centavos bago nga po nagsara sa nabanggit na halagang 59 pesos and 43 centavos bawat dolyar. Noong Lunes na itala sa 60 pesos and 5 centavos ang palitan laban sa dolyar. Samantala, bumaba ang halaga ng krudo sa world market matapos magkasundo ang Amerika at Iran para sa 2 linggong tigil putukan. Bukod sa global crude prices, sumigla din ang stock sa iba't ibang bansa. Ayon sa ulat, bumaba ng 14% ang presyo ng krudo sa West Texas Intermediate sa $97.12 bawat bariles. 13.2% naman ang nabawas sa halaga ng Brent North Sea crude sa $94.86 kada bariles. Inaasahang masusundan pa ang pagbaba dahil sa pagsang-ayon ng Iran na muling buksan ang malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Sa
Sa iba pang balita, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala sa 5.1% ang unemployment rate ng bansa nitong Pebrero 2026, katumbas ng 2.66 milyon ng mga Pinoy na walang trabaho. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 5.8% na unemployment rate o 2.96 milyon ng mga jobless Pilipino noong January 2026. Sa kabila nito, mas marami pa rin ito kung ikukumpara sa datos noong taong 2025. Sabi ni PSA Chief Claire Dennis Mapa, posible pang dumami ang mga Pilipinong walang trabaho sa mga susunod na buwan dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Samantala, nabawasan rin ang underemployment rate ng bansa o ang bilang ng mga Pilipinong may mga trabaho, ngunit umihiling pa ng karagdagang oras sa trabaho o naghahanap ng iba pang mapagkakakitaan. Naitala ito sa 11.8% na mas mababa sa 13.2% underemployment rate noong Enero. Pinabalaanan ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga kumakalat na balitang nasa 40,000 o 40,000 overseas Filipino workers ang kasalukuyang stranded dahil sa umano'y deployment ban. Ayon sa DMW, walang ipinatutupad na pagbabawal sa pagpapadala ng mga manggagawa sa gitnang silangan sa kabila ng tensyon sa nasabing rehiyon. Kaugnay nito, inatasan na ng ahensya ang mga recruitment agencies na masusing bantayan ang kanilang mga deployed workers at magbigay ng agarang tulong kung kinakailangan. Una nang iniulat ang DMW na aabot sa mahigit 4,000 Pilipino ang matagumpay na na-repatriate o naibalik sa bansa mula sa Middle East simula noong nakaraang linggo. Inaasahan pa ang pagdating ng mga susunod na batch ng mga Pinoy repatriates sa mga darating na araw bilang bahagi ng patuloy na suporta ng gobyerno sa mga apektadong manggagawa at kanilang mga pamilya. Sa iba po nating balita, tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na mananatili ang kasalukuyang presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa katapusan ng buwan ng Abril. Sabi ni DTI Secretary Cristina Roque, pumayag sa kanilang pagpupulong ang mga manufacturer na huwag munang magbago ng presyo ng mga produkto sa kabila ng epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kabilang sa mga produktong sakop ng kasunduan ang sardinas, corned beef, meatloaf, tinapay gaya ng Pinoy pandesal at ilang sabong panlaba. Pati na po ang iba pang basic commodities. Pinayuhan din ng DTI ang publiko na gamitin bilang gabay sa pamimili ang listahan ng 205 basic necessities and prime commodities na hindi muna magtataas ng presyo. Samantala, umabot na sa higit 24,000 katao ang nahuli ng pulisya sa unang 2 araw ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiatives ng DILG. Pinakamarami ang nahuli dahil sa pag-iinom at paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Samantala, sa report naman ng NCRPO, isang lalaki ang napaulat na nasawi matapos natakihin sa puso nang magtangka itong tumakas sa mga operatiba sa Taguig. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, naaktuhan ng suspect na bumibili ng illegal na droga mula sa 5 pang mga sangkot. Pinahintulutan ng Commission on Higher Education o CHED ang mga kolehiyo at universidad na mag-shift sa online class sa gitna ng krisis sa epekto ng giyera sa Middle East. Ayon kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, bahagi yan ng Academic Sustainability Plan na nakabatay sa flexible learning methods na unang ipinatupad noong COVID-19 pandemic. Pero giit ni Agrupis, dapat handa ang mga eskwelahan sa 100% full online class. Kabilang ang sapat na information technology infrastructure, handa ang mga guro at hindi masasakripisyo ang pagkatuto ng mga estudyante. Inaasahan niya na makatutulong ito sa mga higher education institutions sa bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at iba pang epekto ng krisis. Samantala, wala namang ipatutupad na expanded number coding scheme sa buong Metro Manila bukas, April 9, 2026.
Kinumpirma ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na libreng makababiyahe ang lahat ng sasakyan anumang ang huli o huling numero ng kanilang plaka dahil po sa paggunita ng araw ng kagitingan. Ayon sa MMDA, alinsunod sa umiiral na pulisiya ay automatikong sinususpende ang number coding tuwing sumasapit ang mga official at special non-working holidays sa bansa. Pinapayuhan naman po ang mga motorista na manatiling alerto at sumunod pa rin sa mga batas trapiko habang bumabiyahe ngayong holiday. Sa iba pang balita, isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PHAR. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang tropical depression sa layon 3,010 kilometers mula sa silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas na hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugsong aabot sa 73 kilometers per hour habang kumikilos sa pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pang katiyakan kung lalapit at papasok ito sa bansa pero may posibilidad umano itong lumakas pa hanggang sa super typhoon category. Oras na pumasok ito sa loob ng PHAR, tatawagan itong Bagyong Kaloy. At yan po mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Alam mo yan na bagyo, mainit na panahon tas may bagyo. Bagyo sa tag-init. Parang kung di ako nagkakamali, January, di ba nagulat ako kasi meron kagad tayong bagyo na letter A. Unlike before na parang buwan pa ng Mayo, papasok ang bagyo sa loob ng PHAR. Pero usually ito, June yan yan. dati pagpasukan. Parang ang dami nangyayari sa taong 2026. Anong meron sa 2026? May init na ang ulo ng mga tao sa mga bilihin natin ngayon. Hindi na iwasan ang pagtaas. Kahit na sinasabi pa ng DTI na walang pagtaas ngayong buwan ng Abril, pero hindi natin masasabi. Kasi yung iba na unahan na bago pa mag-announce. Hindi mo man na parang yan yung hindi mo man napapansin na may pagtaas na pero damang-dama ng taong bayan. Tsaka yung iba, may kurot yan Kumbaga, pinapatungan nila. Pag wala yung DTI, pag hindi mag-shine, tama. Pero pagka nandyan sila, pag mag-monitor sila, yan. Pero alam mo, Wina, yung binabanggit mo na hindi ramdam, siguro yung mga katulad na, yung mga nasa middle class. Pero kapag talaga poorest of the poor ka, ramdam na ramdam mo, kahit sentimo man ang itinaas na, talagang ramdam para talagang ang kanilang mga bulsa ay butas na. Lalo na pagka nag-grocery ka. Tapos dati ganito lang yung budget mo. Gantong budget mo, tapos mabibili mo na ang itong bagay, lahat ng bagay na to. Ngayon, parang pagka nag-grocery ka, tapos yung budget mo na yon, hindi mo na mabibili yung dati mong nabibili diba? Tsaka kung hindi naman sa presyo, dun sa dami Kunwari ang quantity sila nagbabawa. Dati 3 tuyo, ngayon 2 na lang sa 5 piso. Anong sari-sari store ang binilhan mo na? 2 tuyo na lang daw ang nabili ni Don. Saan ba yan? Pero kasi alam naman lalo na nung mga misis natin, 'di ba? Yung mga yan talagang kahit ultimong sentimo chine-check nila, siguro isa din sila sa nakakaramdam kasi sila nagbabudget ng pera. Yung mga mommies, ang mga misis natin, tsaka ano pa ba? Of course, yung mga tsuper, diyan pa lamang sa crudo, presyo ng kada litro ng crudo, di ba? Alam mo, parang nakakalungkot hindi lang buwan na to, parang itong taong 2026, sobrang nakakalungkot para sa lahat ng tao, di ba? Hindi man mapatsuper man yan, nasa mataas na klase ng tao, parang lahat tayo nagsasuffer, di ba? Kaya parang ano pa nga ba ang ibibigay sa atin ng taong 2026? Anong hamon? Ano pang pagsubok ang haharapin natin bago matapos ang meron taong 2026? Meron pa tayo, kung tama aking kwenta, 7 months. 7 months. Meron pang 7 months. April. Oo, ang taong 2026. Wala pa tayo sa kalahatian ng taon. Ito na ang problema natin.
Sa gitna ng mga kinakaharap nating problema, ang DILG naglunsad ng Safer Cities Initiatives. Yan ang ating tututukan na pag-uusapan natin later on. Kung meron kayong comment about dyan, kasi nakapailalam ito sa Safer Cities Initiatives yung curfew sa minor de edad, although parang matagal na naman tong ipinatutupad sa bawat barangay. Nagsimula ito noong pandemic, di ba? Yeah. Di ba? Curfew hanggang sa yung curfew nila una para sa lahat. Mapa-minor de edad ka man or hindi, may curfew. Hanggang sa inalis yun, pero ibinalik para na lang sa mga minor de edad, di ba? Pero ngayon, mas paiigtingin nila itong curfew. May mas ngipin daw. Stricto. Yes. Tapos, maliban sa curfew, sa minor de edad, nandiyan na ang videoke session. O, Wina, alam mo na, bawal na. Uy, hindi naman ako nagbe-video. Ay, diba? Nagbe-video okay ako, pero doon sa Tagu naman. Ito kasi binabanggit nila sa kalsada Ayun, talaga nakakasagabal siya. Sa mga kalye. Saka yung mga shirtless individuals o yung mga papogi dyan sa kanto na shirtless. Mga pamacho, Ayan. di ba? Matambay. Ayan. Bawal na raw po yan. Bawal na po yung mga lalabas sa ating mga kuya dyan, mga tatay, tito, lalabas kayo na walang damit. Pangtaas lang po. Ipataas lang. Shirtless. Kung meron po kayong comment about dyan o kung meron kayong masasabi sa DILG about dyan, pwede niyo po i-comment sa ating YouTube channel. Live po tayo via DZRH News Television. Live din po tayo sa Facebook via DZRH News and of course, maraming cable channels. Pero hindi kayo makaka-comment sa cable channels. Yes. Mag-text na lang kayo sa aming text Panoorin nyo na lang po kami sa inyong cable channels. Sige naman. At i-text nyo po kami sa aming text line na 0919-2826-485. Ulitin ko po ang aming text line na 0919-2826-485. Pwede po kayong mag-text dyan. Ano po ba ang masasabi ninyo dito po sa ipinatutupad ng DILG? Of course, meron tayong particular na topic kasi tinanong ng DZRH News sa Facebook natin. Ano ba ang tanong ng DZRH News? Ito na. Pabor ka ba na hulihin ang kabataang lalabag sa itinakdang curfew ng DILG? Ay, sumagot yung kabataan. Hindi. Pero sumagot din ang mga magulang. Oo daw. No. Mamaya pag-uusapan natin yan. Dito lamang po sa DZRH, usapang legal. Usapang legal. Minus Attorney Cheryl Adami Molina. Kami pa rin po ang inyong nakakasama. Ako po, si Josa Cruzat. Wina Pearl Hesoro. At Don Carlos. Ang ating oras, 6 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa Isang minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Bago sa ating topic, magpasok muna tayo ng mainit-init na balita. Flash Report. Flash Report! Yun daw pong sunog sa isang residential area sa Pinagbuhatan, Pasig may nakataas na sa ikalawang alarma. Detalye RH27 Noche Kakas. Diyosa, patuloy na sinisikap ngayon ng Pasig City Bureau of Fire Protection. Maapula itong sunog sa Dilang Mangga 3, nagpayong barangay Pinagbuhatan dito sa lungsod ng Pasig. Itinaas na sa ikalawang alarma itong sunog na sumiklab sa residential area. Dumating na rin dito, Diyosa, itong mga fire volunteers group para mula sa iba't ibang brigade sa NCR para tumulong sa pagbuga ng tubig. Abangan na follow-up report, RH27, chika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat RH27 Noche Kaka. Samantala sa iba pa nating balita, yun daw pong delivery ng abandonadong balikbayan boxes sa Davao. Tapos na po ng BOC. Ang detalye sa report ni RH29 Boy Gonzales. Diyosa, tuluyan nang natapos ng Port of Davao ang paghatid ng lahat ng 700 at 32 abandonadong balikbayan boxes na iniwan umano ng ilang mapaninlang na freight forwarders. Ayon sa Bureau of Customs, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa suporta ng Department of Finance upang mapabilis ang pag-deliver ng mga balikbayan boxes sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya nang walang karagdagang bayad. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, patuloy na pinapalakas ang BOC ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya at mga helpdesk upang agad na matugunan ang mga reklamo ng mga OFW at maiwasan ang mga kaparehong insidente sa inaharap. Sa kabuuan, may higit sa 35,000 na balikbayan boxes na ang naihatid sa buong bansa mula sa mga pangtalam sa Manila, Cebu, Subic at Davao. Nagpasalamat naman ang ilang OFW matapos matanggap ang matagal nilang hinihintay na padala. Tiniyak ng BOC na paigtingin pa nito ang mabilis na pagproseso at pinaalalahanan ang publiko na makipagtransaksyon lamang sa mga lehitimo at accredited na consolidators. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH29 Boy Gonzales. At ito na nga sa ating topic for tonight. Nabanggit natin na bigyan natin sila ng konting background kanina about ito sa Safer Cities initiatives ng DILG.
Bago sa ating topic, syempre, another background. Paano naman sa mga kakabukas pala ng kanilang mga talapihitan at ng kanilang mga social media accounts at ng mga cable channels nila kasi ang dami-dami nating cable channels. At alam mo, marami na rin nagko-comment sa ating Facebook at YouTube Live ang kanilang sentiments patungkol nga dito sa Safer Cities Initiatives. Maya-maya basahin na din natin yan. Oo, pero ito na nga. Inanunsyo nitong Lunes ng Department of Interior and Local Government o DILG na mas hihigpitan pa nila ang pagbabawal sa pag-inom at pagsusugal sa mga pampublikong lugar. Ito po ay alinsunod sa kanilang Safer Cities Initiatives na ipanatutupad po sa Metro Manila. Bakit nga kaya Metro Manila pa lang? Oo, diba? Abangan natin kay Don. Ito na nga. Ang sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, susubukan po muna nila ito sa National Capital Region bago pa ipatupad nationwide. Kumbaga, ang pilot testing sa Metro Manila. Bakit? Kasi dito mas madami mas ang urban nag-iinom. Ang urban cities. Ay, okay. Diba? Sige. Sabi nga po ni DILG Secretary John Vic Remulla, ito sinagot na niya ang tanong ko. Kasi nga nakikita nila na mayorya ng krimen ay nangyayari sa mga urban areas, which is ito nga pong National Capital Region. Sa time na daw, it's time to make the people feel safer about where they live. Tama naman. Parang ang sarap naman mamuhay sa komunidad na safe at walang mga tambay sa kanto na nag-iinom na, nagsusugal pa. At sa mga nagtatanong naman po dyan, ano nga ba ang laman nitong Safer Cities Initiatives? Ano nga ba ang mga ipinagbabawal nila dito? Kabilang po dito ay ang curfew sa mga minor de edad. Simula po ito 10 p.m. Alas 10 po ng gabi, bawal na pong lumabas sa lansangan ang mga minor de edad. Pangalawa naman po dyan, ang video okay sessions. Ito po naman ay pareho lang po sa curfew, 10 p.m. Bawal na po kayo magtodo-todo dyan sa kanto. Bawal na kayo bibirit-birit. Ipagpabukas nyo na lang yung breathless nyo at mamamia. Mamamia, yes. So, diba? At ang pangatlo po dyan, yun nga pong binanggit namin kanina na shirtless. Lalabas kayo na wala kayong pang-itaas na damit sa ating mga tatay, kuya, papa, diba? Alam mo, kalimitan napapansin ko to kasi minsan kapag... Mainit na, Ayaw, mainit na panahon pa. At Diba? saka parang komportable talaga sila, yung community nila. Alam mo yung parang mga compressed na mga bahay. Di ba? Parang loob-looban. Parang talagang gawin na nila noon pa yan eh. Alam mo, mga partner, Alam mo naman nagtayo ng business Alam nyo, parang ano din to talamak din to, ano din to, usong-uso din to sa probinsya, di ba? Tama. Lalo na paghapon, alas 3, alas 4, makikita mo yung mga kalalakihan dyan na lalabas sa kanilang bahay, may mga dalang kape. Totoo, tama yan. Sila, magchichikahan sila, di ba? Tapos mga naka-topless pa yan. Sige, sabihin nila maalinsangan daw sa loob ng bahay nila. Kaya lalabas sila na Yes. Tama naman. Okay? Okay na? Okay, next. Ayan, sinimulan po itong ipatupad ang naturang inisyatibo nitong Lunes ng gabi at ngayon po ay nasa ikalawang araw na kung saan nasa 24,000 individual po ang naaresto ng National Capital Region Police Office. Diyan sa nabanggit na bilang 24,219 ang nakasuhan. 6,369 ang pinagmulta. Magkano kaya yun? At 18,292 naman ang parang warning pa lang, binalaan at agad na pinakawalan. Siguro hindi masyadong offensive yung ginawa nila. Tsaka baka hindi nila sinasadya or hindi sila aware about that. Yes. Pero hindi kasi magandang rason yung hindi aware kasi bago pa magka Safer Cities Initiatives and DILG, talagang pinatutupad na yan sa mga barangay. At eto na nga sa mga nagtatanong naman po dyan, paano pagka nahuli yung anak ko, yung kapatid ko, o yung pinsan ko, o yung friend ko na minor de edad? Paano din pagka ako, saan nyo ako dadalhin? Saan nyo ako kukunin, di ba? Ito po ay nakadepende sa kada munisipalidad. Pwede po sa police stations kapag legal age. Ito na po yung mga sa video okay sessions or yung lumabas na naka-topless, shirtless, di ba? Pwede rin po sa DSWD Center, sa barangay o sa barangay hall kapag minors. Di ba?
Doon nyo po pwedeng kunin. Pero kalimitan kasi kapag ganyan, kapag nagkakaroon ng hulihan, dahil compress nga yung community, talagang, yung anak ni Aling Vicky doon. Oo, sabihan nyo yung si Maring tuloy. Si Maring ganto ganyan. Oo, nadampot ang kanyang anak. Puntahan niya sa barangay hon yung anak niya. Ayan. Diba? O kaya naman minsan kapag sobrang layo, minsan tinitipon lang yan sa covered court ng mga pulis. Tapos Pagka doon nila marami na ba? Hindi pa aware sa ganyan. Meron. Sa mga medyo malalayo. Mauso mo yan doon eh. Nakita ko yan kanina. Ganun pala. Sa covered floor. Tapos doon sila pagsasabihan. Okay. Tapos kung sino may pinakabagat, ayun yung isasama ng mga polis. Okay. Ang ating tanong nga po na tinanong sa DZRH News, pabor ka ba na hulihin ang kabataang lalabag sa itinakdang curfew ng DILG? Pero bago ulit natin puntahan yan, baka mapasadahan natin yung mga comment natin sa YouTube. Unahan na natin ang mga nagko-comment sa ating YouTube live. Sabi dito ni sino munang unahin ko dito? Wait lang Si Carding. Sabi Ayan. dito ni Beth Gray. Okay. Ay, wait lang, wag mo na yan. Ito muna, si Carding Darson. Okay, go. Sabi niya, sus, matagal na sa amin yung pinatutupad, depende sa kapitan yan. Kung sabi niya, kung balahuro daw ang kapitan nyo, walang ganyan, may ganun bang kapitan? Pwede nyo po idulog yan sa LGU mismo o kaya sa DILG, copy sa 911. At ito naman, Beshies, sabi ni Ma'am Teresita at Yensa, dapat daw talagang magkaroon ng curfew sa mga kabataan. Ang gugulo ng iba, hindi niya naman nilahat po, ng iba naman, sabi ni Ma'am Teresita. Sabi niya, noong nasa mall kami, 2 grupo ng minors ang nagbabatuhan. Sa mismong mall? Sa kalsada, mali ka naman, nagbabatuhan sa kalsada. Galing siyang mall. Tapat ng bahay namin. Hindi daw kaya ng barangay captain, baka neighbors niya. Sabi niya, kadugsong, hindi daw taga-lugar nila. So, hindi nila kabarangay. Kapitbahay siguro ng captain. Ayun. Spoiled. Meron siyang bubwit sa kanilang lugar. Baka naman dayo pa. Ayun ang mahirap sa dayo, di ba? At sabi naman dito ni Sir Melvin Letrodo, yes, opo, pabor na pabor po ako. Di ba? Saan dyan? Sa lahat yan? Oo. Yung Safer Cities Initiatives, okay. pabor siya doon. Pabor daw siya na hulihin ang mga kabataan na nasa kalsada pa habang 10 oras na ng gabi kasi dapat po sa kanila natutulog na. Aba. Sabi talaga ng mga comment, alam mo meron silang yung parang talagang isa sa mga comment nila ay about sa kapitan. So, nakadepende talaga sa kapitan yun. So, pwede nating katukin ang ating mga kapitan. Kapitan! Yeah. Sabi naman dito mo naman to. Comment nyo yung lugar na yan para marinig ng DILG. Sabi naman sa ating Facebook Live ni Ma'am Lourdes Sarifa, tama yan na curfew para walang pagalagalang mga bata sa kalsada. O nga pala, may YouTube nga pala tayo. Magbasa tayo sa ating YouTube. Yes. Sabi pa dito ni Sir, paano ko ito basahin ang pangalan niya? Anong spelling? J-R-E-J-A. Parang binaliktad. Jerea? Hindi, binaliktad. Mamaya hanapin ko. Sige, anong comment niya? Sabi niya, dapat talaga na pangkalahatang batas buong Pilipinas. Diba? Ano ba sinabi nito? Huwag kayong mag-alala. Sabi naman ni SILG, dito pilot muna, testing pilot muna sa NCR and bago then nationwide din siya. Pero goods kung kahit doon pa man ay pinatutupad na sa inyong lugar, kahit outside NCR kayo, may sabihin talagang may care ang inyong kapitan sa lugar. Diba? Nahanap ko yung sinasabi mo Sabi naman dito ni Sir Jaime Miranda, pabor po na para daw matahimik daw sa bahay. Siguro itong mga kabataan, pumirmi sa kanilang bahay, ganon. Kapag mga barkada kasi maiingay yan sa gabi. Diba? Lalo na kung nagkakasiyahan. Oo, tama. Sa ating pagbabalik, of course, dami pa nagko-comment sa ating comment section sa Facebook at sa YouTube. Pagbigandaan ulit natin yan later on. And of course, itong mga comments dun sa post ng DZRH News na pabor ka ba na huliin ang kabataang lalabag sa itinakdang curfew ng DILG. Sa ating pagbabalik po yan,
Oy, wait lang. Banggitin ko lang to. Natawa lang ako sa comment sige, ni go Sir ahead. Noel. Ni Sir Noel Dorosan. Sabi niya, dito sa Melbourne, kapag summer season, Wow. may mga Australiano na walang suot na t-shirts sa publiko. Hindi daw bawal. Sabi niya. Sa Melbourne yun. Sa Melbourne yun. Kung gusto mo mag-ganon, pumunta kang Melbourne. Makapunta nga ng Melbourne. Alam ko mainit din naman kasi sa Melbourne. Pag summer nga daw eh. Yeah. Pag summer season na. Di ba? Marami pa po tayong pag-uusapan na sa ating pagbabalik po. Huwag niyo po kaming iwanan ng Pilipinas ang ating oras. 7:13 ng gabi. This time check is brought to you by Tasty Nesting, Sinuri, Siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ang kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit Linis fantastic sa beda Lang plastic number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Bangan this Saturday. Hi, I'm Zephanie. Hi, I'm Olive May, and you're watching Scene Zone. Chikahan with this generation's pop princess Zephanie. One word for both, like big. Big stage and big screen. Kasama ang kanyang Born to Shine co-star na si Olive May. Versatile. Versatile. Okay. I guess the versatile is versatile. Ang girls, kumusta rin sa date friends
friend zone or ghost? Go na. Gugos ko to. Yung isang sagot. Meron na siya. Kasi ano yung, meron na siya. Para na siya sa ibes. Pag hindi to nag-succeed, eto na. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. And I think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height pero I think ito yung sport na fit para talaga sa mga Pilipino. As someone na the only Filipino player then I think it's an opportunity and a responsibility for me, to showcase our talent as a Filipino rin in world stage. And that's something I think hindi ko siya tinitake as burden pero there are a lot of expectation then but for me it's a huge privilege then to pakita na anong kakayanan meron ang mga Pilipino sa sports na to sa world stage. It's good to start young because after a while you get better if you train a lot and hopefully you can rank up to higher stages of pickleball. It's been so nice being part of a club that's so inclusive of all genders, all ages and races, but just a safe space in general. Ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various... RH! 7:23 na po ng gabi. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Eto na nga, pabor ka ba na hulihin ang kabataang lalabag sa itinakdang curfew ng DILG? Pinost po ito ng DILG sa aming Facebook page at kami ay nangolekta ng mga kasagutan na base sa comment section. Umpisahan ko na mula kay Wendell Yulin. Sabi niya, of course, yun lang. May kadugsong. Of course, so they can learn, especially those who are out late at night and still causing trouble. Yun kasi yun eh. Alam mo yung iba, di kasi naiiwan sa talagang parang gabihin sa legal na lakad. Diba? Pero yung iba kasi, illegal na nga yung lakad, nagkakos pa ng trouble. Disturbing others who are trying to rest, those who show no respect should be apprehended. Sabi ni Wendell Yulin. At sabi naman dito ni Ding Bustamante Nilga, the earlier the better daw. Why not 8 p.m. below 10 years old? Sabi para sa akin, parang medyo busy night pa ang 8 p.m. Parang hindi pa maiwasan na lumabas pa. Pero kung kasama naman ng magulang, why not? 8 p.m. is too early para sa akin ha. Awang ko lang. At sabi naman ni MC San, that's a good idea so that kids will do their assignments and stay home early to avoid bad influence outside, especially on drugs. Pero alam mo, sabi nga ni MC dito, na tama yun. So kapag may curfew tayo, dapat kasabay din yung pagsupunan yung mga nasa illegal drugs. Tama. Para win-win solution. Sabi ni Fred Relente, galit na galit. Dapat lang, mas marami talagang pasaway. Akala nila walang batas na ganyan. Mga gising sa gabi, tulog sa araw. Isip-isip daw muna. Ang daming mga elementong ganap sa gabi. Anong elemento ba yan? Supernatural ba yan? O gawa ng tao? Di ba yun yung marami talagang elemento? Tama naman si Fred Relente. Madaming pwede mangyari pag gabi. Nandiyan ang gawa ng tao at ang... mga hindi natin nakikita. At gabi ng misteryo. At sabi naman dito ni Ruth Naval, safety first daw at kahit andyan kayo, at least safe. Delikado sa labas, madami daw lumalabas na aswang kapag gabi na. Yan ang sinasabi ko. Alam nyo na, sabi niya, bad person. Yeah. Ayan. Sabi naman ni Okudara Melinda Mendoza Okudara. Ang haba po ng pangalan niyo. Wow. Sabi niya, tama lang po yan para sa mga kabataan kasi karamihan sa mga kabataan ngayon madaling araw na nasa kalye pa kasama mga barkada gumiging. Ayan. Ito, gusto ko tong kay kay Goods ba? Itong page na Goods ba? Yeah. Sabi niya, hulihin. Tapos, community service. Yan yung mga yung nasa minor de edad pa lang. Pag ayaw, yung magulang ang ikulong. Medyo tama siya dito ha. Kasi ang mga bata, lalo na yung mga minor de edad, kargo ng mga magulang yan. Tama naman. At saka kapag nakita sila sa lansangan, saka kung ano yung ginagawa nila sa kanilang buhay, di ba sumasalamin niya sa kung paano ka pinalaki ng iyong magulang. Kaya lagi kasi nasabi ng magulang, ayusin mo naman, kasi ganyan sila. Kaya kung ano yung asta, kung ano yung ugali ng bata, di ba? Kalimitan, nakukuha yan sa magulang, sa mga nagpapalaki sa kanila. Kaya kung medyo pasaway, baka naman napasaway din ng magulang. Di ba? Pero wag naman nating lahatin. Hindi naman lahat. Nasasaktan si Mina. Bakit? Pasaway ka ba? Hindi ako nasasaktan. Siyempre, meron tayong mga magulang dyan na Totoo pinipilit naman. na pinapalaki ang kanilang mga anak ng tama. Iba diba? naman na talaga ang matigas ang ulo na hindi na kayang palambutin ng mga magulang. So, hindi lang kasi siya patungkol sa magulang nakakaapekto rin yung mga kasamahan niya sa labas ng bahay. Peer pressure. Yan, ng mga barkada. And of course, modern technologies, internet, social media, ayan.
At syempre sabi naman dito ni Sir Alberto Season, pabor daw siya. Tulad daw niyang isang magulang kapag 10 oras na daw nang gabi na wala pa yung kanyang anak. Ito yung kalimitan o karamihan sa ating mga magulang, iniisip, hindi makatulog sa gabi na wala pa ang kanilang mga anak. Kasi iniisip kung asa na nga ba, di ba? Baka kung meron daw mangyari. 100% daw, pabor siya dito. Sabi naman ni Bashon Yang, mabuti yan para iwas disgrasya at iwas din sa masasamang bisyo at barkada. Kasi di ba minsan yung mga lasing, umuwi yan mga alas 10 na, gano'n. Ay, oo. Para iwas disgrasya. Baka makasalubong mo pa, di ba? Ikaw na Stay parang, at home na lang. Ay, maganda, ganyan. stay at home. Gusto ko tong kay Edgy Anasarias paglinisin daw ng baradong kanal. Makakatulong ka pa sa komunidad. Baka naman kasi baradong kanal dyan sa may inyo, di ba? Parusa sa'yo, maglinis ka ng baradong kanal. Alam mo, gusto ko din tong sabi ni Ma'am Remedios Madrid, tiyakin daw dapat na maipatutupad talaga ito ng barangay o LGU. Kasi aanhin mo naman talaga kung itong mga ordinansang ganito, kung hindi naman siya na ipatutupad ng tama, di ba? Hindi na ipatutupad ng tama or walang strict compliance ba, di ba? Yung mga ganung ano. Tsaka sa mga barangay kapitan, wag po tayong manghinayang sa supporters. Ipatupad po natin yung kasi pansin ko may mga nanghihinayang kasi Brad. Ayan, mga tol. Oo, nahirapan silang ipatupad Parang iniisip din na yung constituents nila, di ba? Baka pagka ito pinatupad ko ng tama, ng maayos, ng sobrang strict talaga, wala ng supporters. Baka naman kasi natatakot siya kasi lahat ng constituents niya pasaway. Di ba? Oy, pero hindi tayo, alam naman, binata na. Alam naman natin na kaakibat ng mga ganito, merong parang mga nag-aagam-agam pa rin. Yung iba parang, wala bang maaabuso nito? O makakaranas ng, ito na nga, pang-aabuso dito sa implementasyon na to. Kaya naman, hinikayat nga po ng pabansang pulisya ang publiko na itawag sa hotline 911 ang mga pang-aabusong makikita o mararanasan sa kasagsagan po ng implementasyon nitong Safer Cities Initiative. Ito po ay kasunod ng pagpapahayag po ng agam-agam ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC na anti-poor at baka magamit sa harassment ang pinaigting na anti-criminality operations. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, inirerespeto ng hanay ang pagpuna ng taong bayan. Pero paalala ni Tuanyo, hindi na bago ang inisyatiba na layon lang umanong ipatupad ng mahigpit ang mga ordinansa kontra sa pag-inom sa kalye, pagtambay ng walang suot pangitaas, videoke alas 10 ng gabi at curfew sa mga minors. Oo, ang banggit pa ni Tuanyo, kung may bago man sa Safer Cities Initiative, ni Miss Hazel Asilo pala rather, na ito yung pagdating lang sa mas totok na presensya ng mga barangay, meaning siguro ng kanilang mas mahigpit, mas may ngipin, baka mas madami sila magpapatrolya, mas madami magbabandilyo ng mga kapulisan. Alam mo kasi, hindi naman natin inaalis yung iba kasi na parang never pa nakakita ng mga pulis sa daan. Once na makakita sila, takot sila, di ba? Yun kasi ang thinking ng taong bayan Pagka, yun ang sinasabi nila na ang mga pulis dapat hindi natin katakutan. Kasi ang mga pulis, kaibigan natin yan. Sila ang magtatanggol sa atin. Pero kasi, iba yung naiisip ng tao Once na makakita sila ng pulis, natatakot sila. Dapat yun ang baguhin natin, di ba? Kaya sa pagpapatupad nito, wag po natin ilagay ang yung kamay na bakal. Huwag natin ipagpatupad yan. Ang paalala po ng PNP, tumawag lamang sa hotline 911 if nakikita ninyo o naniniwala kayo parang abuso na iyong implementasyon na ito sa inyong lugar. Napakabilis ng oras, 7:31 na. Ay, gano'n na. Dahil 7:31 na, dyan na po nagtatapos ang ating usapan. Simula pa kaninang 6:30, sinamahan niyo po kami until 7:30. Maraming salamat po. Usapang may kabuluhan na may kasamang balitaan. Dito naman po sa DZRH Usapang Legal Minus Attorney Shaira Adami Molina. Nakasama po ninyo, ako po si Josa Cruzat. At ako naman po si Bina Pearl Hasoro. At ako naman po si Don Carlos. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po programang Lunas ang ating oras, 7:32 ng gabi. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Pagmagal. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms.